Ford Everest, makikita ninyo, pag turn on, may lumalabas na problema. Engine coolant over temperature, check 4x4, service advanced traction, blind spot system fault, cross traffic system fault. Yan, ang dami. Hill descent control fault. Dami, di ba? Ayan. Okay, so hindi mawawala lahat ng problem na yan. Makikita nyo, nakailaw, battery, yung over temperature, samantalang yung temperature natin napaka-low pa naman kasi hindi pa naman umaandar. Okay, yung traction control nakailaw. Okay, so eto, ganito ka importante guys na marunong kayong mag-diagnose ng inyong mga sasakyan. Tapos kailangan din syempre kahit papano meron kayong mga basic diagnosing tools na ginagamit. Okay, ang Ford Everest ang isa sa pinakamaraming high-tech features na SUV. Sa totoo lang guys, isa sa pinakamarami talaga na high-tech features. Kaya eto, papakita ko sa inyo anong problema niyan. Kasi kung matatapat kayo guys sa mga mapagsamantalang mekaniko, nako, ATM ang tingin nila sa inyo. 'Di ba? Pero kung matatapat kayo sa honest na mekaniko, sa talagang nakakaalam kung ano yung problema ng sasakyan nyo guys, promise, mura lang ang sisingilin sa inyo. Pero eto, bibigyan ko kayo ng example. Paano nangyari na ang relay na to kayang ayusin yung problema ng inyong sasakyan? Yung mga problem na nakita nyo kanina is tinatawag natin in general na powertrain problems. Okay, powertrain. Yung mga nagpapaandar sa ating sasakyan. Powertrain na tinatawag. Puro pang ilalim. 4x4, traction control. Lahat na nakita ninyo kanina is powertrain. Ngayon, dito sa fuse box ng ating Ford Everest, nandyan lahat ng fuses, relays. So kaya kailangan ninyo guys, ito. Lahat kayo na Everest users or car owners, meron namang owner's manual. Depende na lang kung walang ibinigay sa inyo or second hand nyo nabili, tas walang ibinigay sa inyo na owner's manual. Yan. So ito makikita nyo rito dito sa ating owner's manual, ito fuses pero walang relays. Pero ito na rin yan. Makikita nyo yung diagram. So check nyo rito kung alin yung powertrain. Powertrain. Hanapin nyo rito kung ilang powertrain dyan. Okay. Yung isa, pag 20 amperes na nakalagay, powertrain, control module, ibig sabihin yan, fuse. Okay, so i-check natin yung fuse na yan. And also, i-check nyo rin yung powertrain control module relay. So, number 9. Nasaan yung number 9 dito? Hanapin nyo ngayon si number 9. So, eto yan. So, dito, bubuksan natin ngayon itong ating fuse box. So, sabi dito, eto daw. So, eto siya. Etong relay na to. Okay? So, kailangan natin gawin ngayon guys. Siyempre, tatanggalin lang natin tong relay na to. Tapos, papalitan natin yan. So, eto guys, medyo mahirap magtanggal ng relay ng Ford. Medyo alog-alogin nyo. Hindi nyo mahihila ng isang diretsuhang ganon. Ayan. Ayan. Okay? Specialized nga pala ang relay ng Ford guys ha. Kung makikita ninyo, yung mga pin normal, pero itong pin number 1 and pin number 2 niya is mapayat. Hindi siya kagaya ng ibang relay na mataba. Kaya ang relay ng Ford guys, medyo mataas ang presyo nito. Siguro mga nasa 800 pesos ang isang relay ng Ford. Kung gusto niyo malaman sa nakakabili ng relay ng Ford, ilalagay ko lang yung product link sa video description tsaka sa pin comments. Actually nga pala, every time na bumabiyahe rin ako, I keep it in mind na lagi ako may dalang extra relays. Okay? Kasi nga, since lahat ng sasakyan ngayon is nagde-depend na sa relays and fuses, syempre hindi natin alam kung kailan bibigay yung ating relay. Kaya kailangan malaman natin kung kailan kapag bumigay yung ating relay, meron tayong spare. Ayan, so marami tayong spare. Okay? So ngayon, ito papakita ko muna sa inyo. Paano malaman kung ayos ang isang relay or hindi. Okay? So ito, gamit ang ating relay tester. Actually, mura lang ang relay tester. Ayan. Kakabit nyo lang yan sa positive and negative ng inyong battery. Iilaw yung ating indicator light. Ito, syempre makikita nyo naman, all of them are 5 pins. Makikita nyo 5 pins din to. Okay? So pwede nyo itong gamitin. Yan, kakabit nyo lang dito. Pag gumagana to, pipindutin natin yung test. Yan. Nakita nyo na green. Ayan o, red. Ayan, nag-green siya, diba? Nag-green tapos para siyang flasher relay. Ayan. Okay? Tapos, ito naman, ang indication ng isang sirang
relay. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Nakikita nyo? Red. Hindi siya nag-green na nagpa-flash. Ang ibig sabihin sira ang relay na to. Okay, so ito, may indication na kayo na sira pala yung relay, papalitan na natin. Okay, hindi nyo na kailangan pang magpa-diagnose sa iba. Sa relay muna tayo kasi magkano nga lang ang relay. Yung mga ordinary relay na ganito, wala pang 100 pesos. Pero yung relay ng Ford, since specialized ang relay ng Ford, mga nasa 800 pesos ang isa niyan. So ito na guys yung ating relay para sa ating Ford Everest. Ayan, testing natin. Siya nga pala 4-pin relay lang pala tong Ford Everest ha, hindi siya 5-pin. Meron tayo sa tester natin na 4-pin tsaka 5-pin, kaya pag tinest natin to, nakikita nyo, ayun. Green, tapos nagbi-blink, tapos naririnig nyo yung mismong, yung nagki-clicking sound na yon, mismong relay yung tumutunog na yon, hindi yun yung tester, yung relay yon. Okay? So ito, tanggalin na natin. Tapos, ikakabit na natin ngayon dito, sa slot kanina. Ito. Okay. So hindi nyo naman yan mapagbabaliktad syempre kasi nga magkakaiba yung pin sa ilalim. May papasok nyo lang yan on the proper position. Kagaya yan. Okay. Pag naibalik na natin, okay, tignan natin sa loob. Ayan. So ito hindi ko ina-advise na magpa-scan ka agad kayo. Check nyo muna yung relay na yon. Turn on. Tignan natin kung may error pa. Okay. Tapos, paanda rin natin, syempre. Okay. Okay. Ayan, makikita nyo wala na siyang error. Diba? Ngayon, ganun lang ka-basic guys yung naging problem ng sasakyan natin. That is only relay. So, hindi nyo kailangan pumunta sa mekaniko. Hindi nyo kailangan gumastos ng halagang mahal na mahigit 10,000, 20,000. Okay, sa halagang 800 pesos na relay ng Ford, na ayos ninyo yung problema. Ngayon guys, may mga magtatanong sa akin, Sir, hindi ba yan maglalabas ng error code doon sa ating sasakyan kapag nag-scan tayo? Okay, mag-i-scan lang ako guys, kakabitan ko lang na scanner para malaman ninyo kung mag-iiwan nga siya ng error code. Ayan, so nakakabit na yung ating scanner, ito yung ating dongle guys. Sa health report, obviously may lalabas dito. Bakit? Sa Ford kasi guys, kahit walang problema ang Ford, halimbawa may mga sensors dun sa may makina, tinanggal nyo yung sensor, ikinabit nyo, nagkakaroon niya ng problem, nagiiwan niya ng error code. Ayan, may lumabas na nga na isa sa anti-lock brake system natin. Mamaya meron din yan sa iba pang parts. Ayan, front control module, meron na. Marami yan. Pag naputukan din kayo ng fuse, ganyan din yung effect guys. Ngayon, lumabas na yung sa powertrain, parking aid, power steering, restraint control, yan. So ito yung mga naglalabasan ng error code. Pero sasabihin ba natin guys na porket may nascan tayo dyan na error code, may problema na? Actually guys, hindi. Once na magkaroon kayo ng sirang relay, pag pinalitan nyo, nakita nyo naman wala ng error code dito sa ating panel, nagiiwan na lang siya ng error code dito. Okay? Nagiiwan na lang siya dyan ng error code, pero non-existent na yung karamihan dyan. Okay? Paano malalaman? Siyempre, kapag nag-scan, ang gagawin dyan, ay makikita nyo yung mga lumabas na error code. Missing communication with ECM, lost communication with power control module. Yan na nga yun guys, kasi nga nasira yung relay natin. So, ang ginagawa ko dyan, clear DTC, tapos after clearing ng DTC, test drive. Okay? So, syempre, kung sira pa rin talaga yan guys, hindi mawawala yung error code dyan. Mananatili yung mga error code kanina, like yung 4x4, yung traction control, pero nawala na siya, diba? Okay. Magi-green lahat yan kasi kung sira pa rin yun guys, mananatiling pula yung mga nandyan. Mananatiling pula yun. O kaya pagkatapos nyo mag-test drive, babalik yung mga pula. Okay? So ganun lang. Hindi nyo na kailangan magpa-scan guys, sa totoo lang. Kapag nagpa-scan lang naman kayo, ang gagawin na lang naman dyan is clear DTC.